Magandang araw mga kaibigan, welcome kayo lahat sa channel ko kung saan maraming matututunan. At sa araw na ito ay tatalakayin natin kung paano nga ba nagsimula ang Libyan Civil War. Pero bago ang lahat ay iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe sa channel ko para sa tuloy-tuloy na pagsubaybay. Libyan Civil War, nakilala din bilang First Libyan Civil War o Libyan Revolution. Isa itong armadong labanan noong 2011 sa bansang Libya sa Hilagang Afrika. Naglaban dito ang mga sundalong tapat kay Colonel Muammar Gaddafi at ang mga rebelde na naglalayong patalsikin ang kanyang pamahalaan. Bago sumiklab ang digmaan, nagkaroon muna ng kilos protesta sa Zawiya noong ika-8 ng Agosto 2009 laban sa pamahalaan. Ngunit hindi ito ang naging mitsa ng gera. Noong February 15, 2011, habang nagpoprotesta ang mga tao sa Benghazi ay pinaputukan ito ng puwersa ng seguridad na ikinamatay ng 14 na katao. Matapos ang nangyari, ang mga pagpoprotesta ay lumaki at naging isang pag-aalsa na kumalat sa buong bansa, kung saan ang mga puwersang tutol kay Gaddafi ay nagtatag ng isang pansamantalang pamahalaan na tinawag na National Transitional Council o NTC. Pero para mas maunawaan natin ang mga pangyayari, ay babalik tayo sa simula. Ano nga ba ang kalagayan ng Libya bago ang Civil War? Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945, ang Libya ay sakop ng mga puwersa ng British at French. Isinaalang-alang ng Britain at France ang paghahati ng bansa para mapasama sa kani-kanilang mga imperyo. Ngunit nagpasya ang General Assembly ng United Nations o UN na dapat pagkalooban ang bansa ng pampulitikang kalayaan. Kaya noong 1951, itinatag ang United Kingdom of Libya. Isang federal na estado pero sa ilalim ng pamumuno ng isang pro-western na monarko na si Haring Idris. Noong siya ang namamahala ay humarap ang bagong kaharian sa mabibigat na hamon. Wala ito makabuluhang industriya at kulang din sa yamang pang-agrikultura. Ang pangunahin lamang na iniluluwas ng kaharian ay ang balat ng hayop, lana, mga kabayo at balahibo ng ostrich. Sa kabila ng pagiging isa sa mga bansang may pinakamababang kita kada tao sa buong mundo, dumaan din ito ng isa sa pinakamataas na antas ng hindi marunong bumasa at sumulat. Bukod sa problema ng bansa ay may mga problema din sa monarkiya. Si Haring Idris na nooy nasa edad 70 ay walang tuwirang tagapagmana. Ang kanyang pinsan na kanyang pinakasalan noong 1932 ay iniulat na nagkaroon ng napakaraming pagkakalaglag ng sanggol at ang kanilang anak na ipinanganak noong 1953 ay namatay din makalipas lamang ang maikling panahon. Si Crown Prince Rida na kapatid ni Idris ang itinakdang tagapagmana ng trono, subalit ang pamilyang Maharlika ay puno ng walang tigil na alitan at idwaan. Isa rin sa tinuturing na problema ang pagiging malalim na debusyong Islamiko ni Haring Idris. Bagamat ito ang nagpatibay sa kanyang suporta mula sa populasyong Bedouin, ay sumasalungat naman ito sa mga populasyong nasa modernisado at urbanong lugar sa Libya. Ang gusto nila ay maging moderno ang estado, magkaroon ng sekular o mas liberal na batas at maiayos ang mga reforma patungkol sa edukasyon at politika. Para sa kanila, ang pamumuno ni Idris ay masyadong konserbatibo, mabagal sa modernisasyon at mas nakaangkla sa tradisyon kaysa sa progreso. Ang pagiging relihiyoso at tradisyonal ni Haring Idris ay nagbigay sa kanya ng matibay na suporta sa mga Bedouin, pero ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya sinusuportahan ng mga edukado at modernong sektor sa mga lungsod. Hindi rin may pagkakailan ang malaking kapangyarihan pampulitikal ay nasa hari. Sa katunayan, ang hari ang nagtatakda kung sino ang magiging punong ministro at ang konseho ng mga ministro na responsable din sa kapulungan ng mga kinatawan o ang Chamber of Deputies. Ang mababang kapulungan ng bicameral legislative, ang Senado o mataas na kapulungan ay binubuo ng 8 kinatawan mula sa bawat 3 lalawigan, pero kalahati ng senador ay tinatalaga ng hari na mayroon ding karapatang magveto ng mga batas at lusawin ang mababang kapulungan. Ipinapakita lang nito na kahit parlamento ay malakas pa rin ang kapangyarihan ng hari at hindi ganap na kontrolado ng lehislatura ang paggawa ng batas at maging ang pagpapatuloy ng kanilang termino.
Noong February 19, 1952, naganap ang pangkalahatang halalan sa Libya. Layunin nito na maghalal ng kasapi ng kapulungan ng mga kinatawan o ang mababang kapulungan ng parlamento. Gayunpaman, hindi kasama ang tatlong distritong elektoral ng Tripolitania kung saan naantala ang halalan hanggang Marso matapos sirain ng mga nagkakagulo ang talaan ng mga botante sa mismong araw ng halalan. Ito ang kauna-unahang eleksyon sa kasaysayan ng bansa. Ang karapatan na bumoto ay nilimitahan lamang sa mga lalaking may matinong pag-iisip at may kakayahang pinansyal na may edad na lampas 21 taong gulang. At hindi nila pinahihintulutan ang lihim na pagboto maliban na lamang sa mga urbanong lugar. Humalal sila ng 55 kasapi sa mababang kapulungan ng parlamento mula sa mga distritong tig-iisang kinatawan. Ang mga distrito ay hinati sa mga urbanong lugar at mga rural na lugar. Sa mga urbanong lugar, binibigyan ang mga botante ng balota na kanilang inihuhulog sa may kulay na kahon na balota ng kandidatong kanilang pinili. Samantalang sa mga rural naman ay tinatanong ang mga botante kung sino ang kanilang sinusuportahan at ang kanilang sagot ay itinatala ng opisyal na tagapagtala habang may komite ng mga tagamasid bilang mga saksi. Kasama sa komiting ito ang isang returning officer, isang hukom at isang kagalang-galang na tao mula sa nasabing distrito. Samantalang tinanggihan naman ng United Nations ang isang panukala na sila ang magbabantay o magmomonitor ng halalan dahil nga naman natapos na ang papel nito magmula nang naging soberanya at independent na ang bansa. Gaya ng inaasahan ng marami, nagibabaw ang Congress Party sa lungsod ng Tripoli kung saan mas malakas ang oposisyon at mas organisado ang kanilang suporta. Ganun pa man, sa lahat ng iba pang distrito sa buong bansa ay nagwagi ang mga kandidatong pabor sa pamahalaan. Karamihan ay tumakbong independent, ngunit malinaw naman na kaalyado sila ng administrasyon ng punong ministro. Sa kabuuan, 8 lamang na upuan ang nakuha ng Congress Party habang ang malaking mayorya ng mga upuan sa kapulungan ng mga kinatawan ay napunta sa mga independent na sumusuporta sa gobyerno. Dahil dito, nanatiling kontrolado ng pamahalaan ang parlamento at nanghina ang kakayahan ng oposisyon na maimpluwensyahan ang paggawa ng batas at mga patakaran ng estado. Dahil dito, nagpakita ng matinding hindi pagkakasiya ang ilang sektor sa resulta ng eleksyon at naniniwala sila na naging madumi ang pagpapatakbo nito. Bilang tugon ay nagpasya ang pamahalaan na ipagbawal ang lahat ng partidong pampolitika sa layuning pigilan ang karagdagang kaguluhan at patatagin ang kaayusan ng estado. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay nagpahina ng pluralismo at demokrasya at nagbigay daan sa mas sentralisadong kapangyarihan ng gobyerno. Kasunod nito, si Bashir Bey Sadawi, ang pinuno ng Congress Party, ay ipinatapon sa Ehipto kasama ang kanyang kapatid, pamangkin at ilang pang malalapit na taga-suporta bilang bahagi ng pagsugpo sa oposisyon. Ang mga hakbang na ito ay malinaw na naglalayong buwagin ang organisadong oposisyon at hadlangan ang muling pag-usbong ng mga partidong tutol sa pamahalaan. Pagsapit ng 1956, nagbigay ang Libya ng malaking konsepsyon o karapatan sa dalawang American oil companies upang mag-explore at magmina ng langis sa humigit kumulang 6 na milyong ektarya ng lupa sa bansa. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsisikap ng gobyerno ng Libya na paunlarin ang ekonomiya ng bansa na noong panahong iyon ay mahina pa ang industriya at kulang sa modernong teknolohiya. Noong Hunyo 1959, nagkaroon ng malaking pagbabago sa industriya ng langis na matuklasan ng mga prospectors ng ISO na kalaunan ay naging Exxon, ang pangunahing deposito ng langis sa Zaltan sa rehiyon ng Cyrenaica. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang nagpahiwatig ng potensyal na kayamanan para sa Libya, kundi nagbukas din ng pintuan sa mabilisang pag-unlad ng industriya ng langis sa bansa. Pagtapos nito ay naging sunod-sunod na ang pagtuklas ng langis sa iba't ibang bahagi ng bansa, kaya't mabilis na sinimulan ng mga kumpanya ang komersyal na operasyon. Sa ilalim ng kasunduan, ang mga oil companies ay nagbabayad ng 50% ng kanilang kita bilang buwis sa gobyerno ng Libya na naging malaking bahagi ng pambansang kita at nagbigay daan sa pagpapalawak ng infrastruktura at serbisyong publiko. Bukod pa rito,
Ang kalidad ng langis ng Libya ay mataas at dahil sa lokasyon ng bansa na malapit sa Europa at may direktang daungan para sa dagat, naging madali at kapaki-pakinabang ang pag-export ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang kombinasyon ng dami, kalidad at lokasyon ay nagbigay sa Libya ng estratehikong kalamangan sa industriya ng langis at nagpasimula sa bansa bilang mayaman at potensyal na maunlad na ekonomiya. Ang oil reserve ng Libya ay pinakamalaki sa Africa at kabilang sa 10 pinakamalaking oil reserve sa buong mundo na may 46.4 bilyong bariles ng proven oil reserve noong 2010. Sa katunayan, noong 2010, ang produksyon ng langis ng Libya ay umaabot sa 1.65 milyon bariles kada araw na nangangahulugan sa kasalukuyang produksyon ay tatagal ang reserbang ito na hanggang 77 na taon kung walang bagong matutuklasang oil reserve sa bansa. Habang umuunlad ang sektor ng langis sa Libya noong unang bahagi ng 1960s, nagkaroon ang bansa ng malaking kita mula sa export nito na nagbukas ng mga oportunidad para sa pambansang kaunlaran. Bilang tugon sa bagong yaman at pangailangan ng maayos na pamamahala ng ekonomiya, inilunsad ng gobyerno ang kanilang unang 5 taong plano mula 1963 hanggang 1968 na naglalayong paunlarin ang infrastruktura, edukasyon at iba pang sektor ng ekonomiya. Subalit nagkaroon din ng mga negatibong epekto. Isa sa mga pinaka-nakikitang problema ay ang pagbaba ng produksyon sa agrikultura na nagmula sa pagkabigo ng pamahalaan at pribadong sektor na bigyang pansin ang tradisyonal na pagsasaka. Dahil mas pinokus ang pansin sa industriya ng langis, ilang bahagi ng bansa ang nakaranas ng kakulangan sa pagkain at kabuhayan sa kanayunan na nagpakita ng kawalan ng balanse sa pagitan ng modernong industriya at agrikultura. Sa kabila ng pag-unlad ng ekonomiya, nananatiling matatag ang politika sa loob ng bansa, ngunit unti-unti nang napapatunayan na ang federal na anyo ng pamahalaan ay mabagal, mahirap i-manage at hindi epektibo, lalo na sa pag-aayos ng yaman at serbisyo ng iba't ibang rehiyon. Upang mapabilis at mas maayos ang pamamahala, noong Abril 1963, nakuha ni punong ministro Muhammad Uthman Essed ang pag-aproba ng parlamento sa isang panukalang batas na sinusuportahan ng hari. Ang batas na ito ay nag-aalis ng federal na sistema at nagtatag ng isang unitary at iisang monarkiyang estado na may malakas na sentral na pamahalaan. Sa ilalim ng bagong instruktura, tinanggal ang makasaysayang dibisyon ng Cyrenaica, Tripolitania at Fezzan at pinalitan ito ng 10 bagong lalawigan at bawat isa ay pinamumunuan ng isang itinilagang gobernador. Ang hakbang na ito ay nagbigay daan sa mas direktang kontrol ng gobyerno sa buong bansa. Mas mabilis na din ang implementasyon ng proyekto at mas malinaw na ang pamamahagi ng yaman mula sa langis. Bagamat maganda ang naging panukala, ay malayong malayo ito sa totoong nangyayari. Ang malaking porsyentong yaman mula sa langis ay napupunta lamang sa kamay ni Haring Idris at ng mga pambansang elit. Kaya't lumitaw ang sama ng loob at resentimento ng karaniwang mamamayan. Maraming Libyano ang nakaramdam na hindi patas ang distribusyon ng yaman at ramdam ang pagkakaiba sa pagitan ng mayayaman at mahihirap, lalo na sa kanayunan kung saan kulang ang infrastruktura at serbisyo publiko. Ang pagtaas ng hindi pagkakasiya ay pinalalapan ng mga bagong ideolohiya at kilusang pampolitika sa rehiyon. Sa parehong panahon, umusbong ang Nasserismo, ang ideolohiya na pinangunahan ni Gamal Abdel Nasser ng Ehipto, na nakatuon sa pagkakaisa ng mga bansang Arabo at anti-imperialismo at reforma laban sa monarkiya at elite. Kasabay nito, lumaganap ang Arab nasyonalismo sa Hilagang Afrika at Gitnang Silangan na nagbigay inspirasyon sa maraming anti-royal coup o pag-aalsa laban sa mga monarko sa mga bansang Arabo. Sa ganitong konteksto, ang Libya ay hindi nakaligtas sa impluwensya ng regional na kilusan. Ang konsentrasyon ng yaman sa ilang tao, kasama ang lumalaking inspirasyon mula sa Nasserismo at Arab nasyonalismo. Ito ay naglatag ng pundasyon para sa mga pagbabagong pampolitika at sa huli ay humantong pa nga sa isang coup. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 1960, ang pamahalaan ni Haring Idris ay lalong nawalan ng suporta ng mamamayan. Ilan sa mga dahilan nito
ay ang mahinang pamamahala at katiwalian sa loob ng gobyerno. Hindi rin patas ang pamamahagi ng yaman mula sa langis at syempre ang paglakas ng damdaming makabayan ng mga Arabo na kumakalaban sa mga monarkiya sa rehiyon. At dahil dyan ay nangyari na nga ang Rebolusyong Libyan noong 1969 na kilala rin bilang Al-Fateh Revolution o Revolusyon ng Setyembre 1. Ito ay isang kudeta at revolusyon na isinagawa ng Free Officers Movement. Ang grupong ito ay binubuo ng mga opisyal na hukbong Libyan na may ideolohiyang Arab nasyonalismo at Naserismo. Ang revolusyong ito ang nagpatalsik sa monarkiyang Senussi na pinamumunuhan ni Haring Idris at nagresulta sa pagkakatatag ng Libyan Arab Republic. Ang Free Officers Movement ay pinamumunuan ni Colonel Muammar Gaddafi na noon ay isang batang opisyal ng militar. Noong unang araw ng Setyembre 1969, habang si Haring Idris ay nasa Turkey para sa gamutan, sinamantala naman ng grupo ng mga opisyal ng hukbo sa pamumuno ni Gaddafi ang pagkakataon na maglunsad ng kudeta. Mula sa lungsod ng Benghazi, mabilis nilang nakontrol ang mahalagang institusyon ng Estado kabilang ang militar, komunikasyon at pamahalaan. Ang kudeta ay walang dugong dumanak at malawak na sinuportahan ng publiko dahil marami ang umaasang magdadala ito ng pagbabago at katarungan. Ang Crown Prince naman na si Hassan as-Senussi ay kusang binitawan ang kanyang karapatan sa trono at idineklara ng Revolutionary Command Council na ang Libya ay isa ng malaya at soberanong republika. Bilang tagapangulo ng RCC, si Muammar Gaddafi ang naging de facto na pinuno ng estado na nagmarka ng simula ng bagong yugto sa kasaysayan ng Libya.